Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Nangyari ito noong 1950 sa unang pagsama ni Waldo sa mga peregrino na patungo sa pinakamalaking katedral sa Antipolo. Si Waldo ay isa lamang sa libo-libong peregrino na sumama bilang simbolo ng pamamanata tuwing mahal na araw. Ang paglalakbay nito ay ginawa para mapalakas pa ang kanilang espiritual na katawan. At iyon ay kailangan ni Waldo dahil isa siyang anak ng antingero at nagnanais na sundin ang yapak ng kanyang amang namayapa na. Nang makakilala ito sa dinalang reliyon ng mga dayong Espanyol, sumubok na rin siya sa unang beses at ito ang naging kanyang unang engkwentro, hindi lang sa pagiging peregrino, kundi sa pagkakatagpo sa mutya ng santol at pagtalo sa mag-asawang aswang na abwak. Ang pamamanata ay kadalasang nakakapagod, nakakaantok, at higit sa lahat ay nakakagutom, lalo na sa mga unang beses pa lamang nagagawin ito. Ngunit maigpit ang bilin ng matanda. Hindi maaaring tumigil si Waldo sa kanyang paglalakad. Kailangan ay laging inuusal niya ang mga dasal para raw habang naglalakbay ito ay makakaakit siya ng mga mutya o mga medalyon dahil nasa presensya ito ng paglilinis ng kanyang sarili. Minadali na rin niya ang kanyang paglalakad kasama ang ilan sa mga tulad niyang peregrino na nagmula pa sa mga kalapit na probinsya. Naging panata na ang paglalakad tuwing maal na araw at mamamahinga lang sa isang katedral sa araw ng pista ng pagkabuhay. Ngunit ang pinaka-kritikal na sandali ay ang 2 araw bago ang araw ng linggo ng pagkabuhay, ang Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Dahil ayon sa mga matatandang Katoliko, malakas ang puwersa ng kadiliman dahil patay raw ang Diyos sa mga araw nito. Hindi pa ganoon kalalim ang paniniwala ni Waldo dahil lumaki ito sa kanyang lolo Timo na isang albularyo, at kadalasan ang mga albularyo ay nagdadasal pa sa mga diwata at mga bantay ng kalikasan para sila ay tulungan laban sa ibang elementong sinasabing anak ng kadiliman. Isa na roon ang angkan ng mga aswang. Pinagmasdan ni Waldo ang mga pagod na itsura ng kanyang mga kasama. Mabuti na lang ay meron siyang baong tubig na inorasyonan ng kanyang lolo, kaya kahit papaano ay naiibsa ng pagod niya at gutom. May ilan din siyang kilalang manggagamot na karaniwan sa mga ganitong paglalakbay, hindi dahil sa pamamanata, kundi sa paghahanap ng mga mutya, medalyon o mga halamang gamot. At si Waldo ay may ganoong pag-iisip rin dahil hanggang ngayon ang kanyang panlaban lamang ay ang maliit na palakol na namana niya pa sa kanyang ama na namatay. Isa rin itong antingero, ngunit mukhang magiging iisa lang ang kanilang tadhana dahil nakikipaglaban ito gamit lamang ang sarili nitong lakas at wala man lang dalang mutya o medalyon. Kaya naman maagang na maalam ito sa mundo. Kaya ganoon na lamang ang pag-aasam ni Waldo na makakita ito ng mutya. Kapag nabiyayaan siya ng mutya, ay nangako siyang magliligtas siya ng buhay laban sa puwersa ng kadiliman. At ang una niyang hakbang ay ang pagsama sa mga ganitong pagkakataon para maging mahusay siya at magkaroon ng mutya kung sakasakali.
Kakawiyan ang kanilang daraanan at ang mga lugar na ganito ang tahanan ng mutya, gayon din ang mga aswang at masasamang elemento. Paagat na ang dilim nang makita niya ang paghinto ng iilan sa isang puno. Pare-parehas silang walang masyadong kain. Siya naman ay may iilang peraso ng nilagang kamote at saging para ilaman sa kanyang tiyan. Hindi naman siya nakaramdam ng gutom, kaya naman nagpatuloy pa ito sa paglalakad at nauna na siya sa mga kasamang peregrino. Napansin niyang unti-unting nagiging masukal ang kanilang nadaraanan. Wala na kasing masyadong kabahayan at ang mga naglalakihang puno na lamang ang kanilang nadaraanan. May ilang ibong humuhuni at ang ilan naman ay kuliglig na nangingibabaw ang tunog sa lugar niyon. Ganito rin naman sa kanilang baryo. Kaya naman hindi na siya kinakabahan kung minsan ay matutulog pa siya sa may sanga ng mangga at walang nagiging engkwentro sa mga aswang. Kung minsan naman ay hindi na siya masyadong naniniwala sa kanyang lolo dahil katawagan pa lang ang meron siya. Hindi pa siya tunay na isang antingero dahil hindi pa naman siya nakakakita ni isa o engkwentro man lang. Ang mga inuusal niya na orasyon ay para maibsan ang kanyang takot at para magsilbing tagabulag kung meron man. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, bigla na lang siyang sinumpong ng antok. Kaya siya huminto sa isang puno, uminom ng tubig at inusal ang orasyon para mapanatili ang kanyang lakas. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Mabigat ang kanyang mga paa, inihahakbang, at pati ang kanyang balikat ay waring may pasan-pasan piling ng saging. Sa kabila ng ganyang pakiramdam ay nagpatuloy pa rin ito. Hindi siya maaaring magpaapekto sa kanyang nararamdaman dahil malamang ay dala lamang iyon ng pagod at gutom. Lalo pang tumindi ang kanyang nararamdaman nang may makita siyang mga taong nakatayo sa gilid ng daan at nakatingin lamang iyon sa kanya. Matatalim ang titig ng mga ito at pawang mga nakaubad. Napakamot pa siya sa kanyang ulo dahil sa pagtataka nakaubad ang mga ito. Dito nagpatuloy si Waldo sa paglalakad dahil pakiramdam niya ay nabago ang daan. Wala na kasi itong mga nakikitang namamanata ni isa man. Napahinto siya at nilingon ang mga tao sa kanyang likuran. Napalanok na lamang ito ng laway dahil wala na ang mga ito. Humanap naman siya ng puno na maaari niyang akyatin para malaman kung nasaan ba siya. Madilim ang kapaligiran ngunit nang makaakyat siya sa itaas ay muli niyang nakita ang ilan sa mga peregrino na may dalang ilawan. Lubha naman ang kanyang pagtataka dahil kanina naman ay hindi siya lumiko o nag-iba ng daan. Dito ay bumaba siya ng puno at tinahak ang daan para naman makasunod sa ilang peregrino. Dumaan siya sa madilim na bahagi ng kakawiyan at naglakad ngunit hindi na naman niya nakita ang kalsadang tinatahak ng mga kapwa peregrino. Muli na naman itong napabuntong hininga dahil pakiramdam niya ay nanghihina na siya at umiinit na rin ang kanyang ulo. Hindi pa rin tumigil itong si Waldo hanggang may narinig siyang mga kaluskos sa paligid at waring merong mga sumusunod sa kanya. Inilabas ni Waldo ang maliit niyang palakul at inihanda ito. Marunong siyang mangaso. Kaya naman kung mabangis man na hayop ay kaya naman niyang depensahan
ang kanyang sarili. Ngunit kahit mapatay man niya iyon, ay tiyak na hindi naman niya ito pakikinabangan dahil nasa pag-aayuno ang binata. Hindi muna siya kakain ng karne. Kung sa mga kampo ng kadiliman, ang pagkain ng karne ay nakapagpapalakas, kaiba naman ito sa mga taong nag-aayuno o hindi pagkain ng karne. Nagbibigay ito ng mas matalas na pandama at kakaibang lakas. Maya-maya pa, nagpatuloy na ito sa paglalakad hanggang sa may matanaw siyang kapwa peregrino na may daladalang ilawan. Muli niyang itinago ang kanyang palakul at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin lubos maisip na siya ay naligaw. Sa di kalayuan ay may narinig siyang mga sitsit na parang tinatawag siya nito. Ngunit mahigpit ang bilin ng kanyang lolo na wag siyang sasama o tutugon man lang sa mga ito. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang sumunod na pangyayari ay nagpatigil sa kanyang paglalakad. Ilang saglit pa ay may mga narinig siyang sigaw at mga takbuhan, mga yabag sa di kalayuan. Napansin niya naman ang mga kasamahan niya ay patuloy lamang sa paglalakad. Nawari ay wala itong narinig. Lumakas palalo ang sigawan at napatigil na siya nang makarinig siya ng paghingi ng tulong. Wala naman sa kanyang loob na sinundan ang tinig na iyon dahil umiral sa kanya ang awa. Inisip niyang isa yung peregrino na naligaw o may naengkwentrong masamang elemento. Napatingala naman siya sa napakaliwanag na buwan ng mga oras na iyon, na wala naman ang tinig ng nanghihingi ng saklolo at bigla na namang naging payapa ang buong kapaligiran. Huminto naman si Waldo at pumikit na umusad ng mga dasal para sa ituro sa kanya ang tamang daan. Maya-maya pa ay nakaamoy siya ng mga pagkain. Mga pagkain karaniwan lamang sa isang handaan. Malapit lamang iyon dahil sa lakas ng apoy na sumambulat sa hangin. Sa halip na maengganyo at maakit ay mas naging maliwanag sa kanya ang nangyayari. Ang lugar na iyon ay pinapanahanan ng mga aswang. Umusal siya ng mga orasyon para naman sa kanyang palakul dahil ramdam niya na ang kanyang paa na hindi na makontrol sa paglapit sa lugar kung saan merong handaan. Kumuha naman siya ng asin sa kanyang bulsa at makailang naglagay sa ilalim ng kanyang dila habang may inuusal itong dasal. Bumulong siya sa hangin at may nakita siyang mga alitap-tap na palipad-lipad. Wari nito ay may itinturo ang mga ito. Naalala niya ang turo ng kanyang lolo noon. Ang mga alitap-tap daw ay ang mga mabubuting lambana. Sila ang laging tumutulong sa mga tao. Kaya naman patakbong sinundan ni Waldo ang mga iyon hanggang dalhin siya nito sa isang batis. Napabuntong hininga na lamang si Waldo dahil naligaw na nga siya sa lugar na iyon at imposible nang makabalik siya agad sa kapwa mga peregrino. Naupo naman siya sa gilid ng isang puno at napansin niya ang isang bunga. Ang puno sa kanyang harap ay may nagniningning na bunga. Sadyang mahiwaga ang loob ng kagubatan na kinalalagyan niya. Tinungo niya ang kinalalagyan ng nagniningning na bunga. Nakilala niya ang puno base sa bunga nito. Ang punong iyon ay puno ng santol. Inakyat niya ito hanggang makarating sa may sanga kung saan abot kamay na lang ang bunga. Pinagmamasdan niya ito
bago niya tuluyang pitasin. Hindi na nagdalawang isip pa si Waldo. Nang mapitas niya ito, ay bumalik naman siya sa sugpungan ng sanga. Nagliliwanag pa rin ang bunga kahit nahawak niya nito. Doon naman siya umupo at binuksan ang santol. Kumuha pa siya ng konting asin at ibinudbud rito. Hamakin mo nga naman. Kakain ako ng santol ng nagliliwanag. Manghangwi ka naman dito ni Waldo. Dito sinipsip niya ang buto at sarap na sarap ito sa matamis na lasa nun. Hanggang dumako siya sa panghuling buto. Habang sinisipsip ni Waldo, ang buto ay bigla na lang may malaking ibon lumipad sa kanyang direksyon. Nagulat pa siya at napayaw dahil nakita niyang may dagit-dagit itong taong duguan. Dito tuluyan siyang nalaglag at tumama sa mga sanga hanggang lumagapak sa lupa at unti-unting nilamon ng kadiliman. Ang kanyang paningin ay nawalan at nawalan din siya ng malay. Mataas na ang araw nang magising itong si Waldo. Mula naman sa kanyang pinagbagsakan, dahan-dahan siyang umupo at napasandal sa puno ng santol. Napahawak pa siya sa kanyang ulo at bahagya itong pumikit. Meron itong kirot na nararamdaman, kaya naman inalala niya ang nangyari sa nagdaang gabi. Isang malaking ibon na tulad sa isang uwak ang nakita niya na may dagit-dagit na dugo ang tao. Napailing na lamang ito dahil hindi pa rin siya makapaniwala hanggang sa makita niya ang patak ng mga dugo sa paligid. Tumayo naman siya at inunat ang kanyang kamay. Muli siyang napatingala dahil kung totoong nabagsak siya mula sa taas, ay malamang na lasog-lasog na ang buto niya. Ngunit ang tanging lamang niyang nararamdaman ay ang pangangalay gawa ng pagkakaayos ng katawan niya sa lupa. Naalala niya naman ang buto na kanyang sinipsip kagabi bago siya magulat sa malaking ibon. Nakapanya pa ito sa kanyang kalamnan. Nilunok kong buto. Patay na ba ako? Namamanghang sabi naman dito ni Waldo. Sinampal niya ang kanyang pisngi. Ngunit hindi niya naramdaman ito. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga boses. Antingero, ano pang ikinamamangha mo? Nasa iyo na ang mutya na itinanim ng diwata sa akin. Hindi pa ito lubusang makapaniwala sa kanyang narinig. Kaya naman dinikit niya ang kanyang tenga sa puno. Alam niyang dito nang gagaling ang boses niyon. Ikaw ba ang nagsasalita? Wika ni Waldo. Aba, oo naman. Meron pa ba? Tinig ng boses sa puno. Muli niyang sinampal ang kanyang sarili dahil totoo ngang nababaliw na yata siya at naalog ng konti ang kanyang ulo o isa na talaga siyang kaluluwa. Iniisip niyang baka nasa kabilang buhay na siya. Hinanap niya ang kanyang sukbit na daladala. Nilisan niya ang lugar niyon dahil ngayon ay Sabado de Gloria na. Kailangan niya nang bumalik sa mga kasama niya. Hindi man niya alam kung saan siya babalik. Isa lang ang sinigurado sa isip ni Waldo. Hindi siya maaaring tumigil sa lugar na iyon. Ilang beses siyang nagpaikot-ikot sa lugar. Ngunit bumabalik pa rin siya sa iisang lugar. Kaya naman naisip niya na banggitin ang isang orasyon na inuusal sa tuwing naliligaw sa lugar na teritoryo ng mga diwata. Maya-maya pa ay muli siyang lumakad. Dito nilagyan niya ng marka ang bawat puno na kanyang dinaraanan. Napadpad siya sa isang baryo. Ang baryo sa gitna ng kagubatan.
Batid niyang hindi mga tao ang narito dahil sa uri ng amoy na nasa hangin. Malansa at umaalingasaw ang mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Naaamoy niya na noon ito nang minsang mapabayaan niya ang bituka ng pinatay niyang baboy ramo. Pinagmasdan niya pa minsan ang mga taga-baryo. Ang mga mukha ng mga ito ay halos may pagkakapareha. Pare-pareha silang walang kanal sa pagitan ng kanilang ilong at labi. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang matanda. Mapapansin ang pagiging malapit nila. Kaya naman hindi malayong sila ay mag-asawa ayon sa naiisip ni Waldo. Bahagya namang napahinto ang babae at suminghot ito. Maya-maya pa, nagsimula na itong magkamot sa mga parte ng katawan nito. Patuloy itong nangangati habang sinusundan nito ang kakaibang amoy. Tinungo nito ang direksyon ni Waldo. Ngunit wala naman itong nakita. Dito naglakad-lakad si Waldo. At gayon na nga ang kanyang pagkamangha. Pakiramdam niya ay tila isa siyang kaluluwa. Iniwan niya ang dalawang matanda at nag-ikot-ikot pa sa ibang sulok. Hanggang sa makita niya ang isang lalaking may kakaibang itsura. Maputi ang mga mata nito at alam ni Waldo na nararamdaman din siya ng lalaki. Anong ginagawa mo dito, Antingero? Papaslangin mo ba ang lahat ng aswang dito? Tugon dito ng lalaki. Nakikita mo ko? Tumango naman ito at tumingin sa kasalungat na direksyon. Nagpakilala ito bilang si Tianong, isang ermitanyong babaylan. Nagtanong naman si Waldo sa lalaking ermitanyo kung bakit siya lamang ang nakakakita sa kanya. Dito napangiti ang lalaki at sinabing nakalunok siya ng isang mutya at iwan ang dahilan kung bakit siya ay buhay pa magpahanggang sa ngayon. Nakahinga naman ng maluwag si Waldo. Ibig sabihin lamang noon ay buhay pa siya at hindi pagalagalang espiritu. Maya-maya pa ay may narinig si Waldo na mga kaluskos sa di kalayuan. Aalis na sana ito nang bigla siyang pinigilan ng lalaking ermitanyo. Ani nito ay pagkain ng mga aswang ang narinig niya. At isang kahangalan lamang ang gagawin niyang pagpapatakas dahil ang mag-asawang abwak ay mahigpit na nagbabantay sa mga ito. Ngunit hindi naman nagpapigil si Waldo. Sinundan niya ang mga tinig kung saan ang gagaling. Napadpad siya sa isang selda na ginawa ng mga aswang para sa mga bihag. Wari isa itong hawla na para sa ibon. Sinilip niya ang loob nito. Nakita niya ang mga bata, babae at ilang mga taong nakikilala niyang mga peregrino. Lahat sila ay bihag na, parang mga ligaw na hayop sa kagubatan. Muli na naman niyang naramdaman ang presensya ng lalaki kanina. Pinigilan siya nitong kalagin ang pinto ng mga bihag. Kaya naman inilabas niya ang kanyang palakol. May magagawa ka ba? Hindi mo nga alam kung paano gamitin ang mutya sa iyong kalamnan. Tugon dito ng ermitanyo. Galit siya sa mga sinabi ng lalaki. Alam niyang kahit bulag ito ay hindi ang ikatlo at ang espesyal nitong mata. Sa di kalayuan ay narinig niya ang usapan ng mga taga roon. Malakas na ang kanyang pandinig at kahit malayo ay rinig niya ang mga ito na para na lang nag-uusap sa kanyang harapan. Nagmanman naman ito sa paligid at nakita niya
ang napakaraming kalalakihan at mga kababaihan. Kumunot ang noo niya nang makita niya ang babaylan sa isang gilid. Nakaupo ito at may hawak na tungkod. Muli naman siyang nagtanong sa lalaking nasa harap niya. Nasabi kasi nito ang salitang abwak kanina. Narinig niya nito minsan sa kanyang ama at lolo, ngunit bata pa siya noon. Kaya naman muli niyang inalam ang tungkol sa mga ito. Nasabi ng lalaki ang abwak ay isang uri lamang ng aswang. Umaatake ito ng magkasama. Kadalasan ang mga ito ay mag-asawa. Ang lalaki na may anyong malaking bayawak at babae na anyong malaking uwak na lumilipad ng napakabilis. Ang babaeng abwak ang kadalasang humahabol sa biktimang nagawang makatakas. Kaya sa alinman ay tiyak pa rin ang kamatayan nila. Inalam rin ni Waldo kung lahat ba roon ay may kakayahang maging abwak. Umiling naman ang lalaki. Sabi nito, ang mag-asawa lamang na Paing at Celia ang may kakayahan. Ang iba ay pawang mga pangkaraniwan na lang. Kahit papaano ay naibsan ang inaalala ni Waldo. Ngunit magkagayon man ay marami pa rin ang mga ito. Alam niyang wala na siyang magagawa. Ngunit ano man ang mangyari, mamatay man o mabuhay, ay wala nang pagpipilian ang mga taong naroroon. Naghihintay na lamang sila ng kanilang oras. Naisip niyang mabuti nang may gawin kaysa wala. Meron na siyang mutya na maaaring magligtas sa mga tao laban sa mga aswang nito. Ngunit ang labis niyang inaalala na baka hindi niya kayang makipaglaban at magawang matalo ang mga ito. Meron pa sana siyang nais sabihin sa ermitanyo, ngunit bigla na lang itong nawala. Kaya naman kinuha niya ang tala ng orasyon sa kanyang sukbit na sisidlan. Hinanap niya yon at sinubukang iusal ang iba't ibang dasal para magising ng tuluyan ang kapangyarihan ng mutya. Ngunit ang ilan sa dasal ay nahirapan siyang bigkasin. Mula sa kanyang kaibuturan ay tinawag niya ang mutya ng santol na kanyang nalunok. Nagdasal siyang peramin siya ng lakas para magligtas ng tao. Ngunit sa uli ay bigo siya para kasing walang nangyari. Ang kapangyarihang tagabulag lang ang nagagamit niya. Hindi lang siya nakikita, ngunit maliban doon ay wala na. Dito kumagat na ang dilim. Inilabas na ni Waldo ang kanyang maliit na palakol. Naghanda siyang itakas ang mga tao at dalhin sila sa isang ligtas na lugar. Ngunit muli na namang nagpakita ang lalaking ermitanyo. Magpasa hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakaisip ng isang plano. May panunuksong sabi nito sa kanya. Tinaliman ng tingin ni Waldo ang lalaki at kalaunan hinataw ng palakol ang baging na nakapulupot sa kulungan. Mabilis lang itong napigtas. Nagulat naman ang mga naroroon at nanginginig na pumunta sa isang gilid dahil hindi nila nakikita si Waldo. Tanging ang pagtama ng palakol at paglaglag lamang ng nakapalupot na baging ang natuklasan nila. Nabuksan ni Waldo ang kulungan. Nakipag-usap siya sa mga ito sa mababang tinig. Nagpakilala siya bilang antingero, ngunit nang inaaya niya na ang mga itong lumabas ay natuod ang mga ito sa isang sulok. Meron isang lalaking sumagot. Ani nito, takot silang tumakas dahil kahit saan sila pumunta ay tiyak na masusundan sila ng mag-asawang abwak. Marami na silang nakitang kamatayan kaya
hihintayin na lamang nila ang kanilang kamatayan sa lugar na iyon. Naikuyom ni Waldo ang kanyang mga kamay at pakiramdam niya ay nagiinit na siya sa galit. Wala ni isa man ang nais umalis dahil sa takot. Ang mag-asawang abwak naman ay kailangan niyang pabagsakin para masigurado ang kaligtasan ng mga tao roon at ng mga taong bibiktimahin ng mga ito. Kung gayon, kailangan kong tapusin ang lipi ng mga aswang dito, wika ni Waldo. Isang pasya ang nabuo ni Waldo. Ilang sandali pa ay narinig niya ang mga umaangil sa paligid. Mukhang nalaman na ng mga aswang na naroroon ang presensya ni Waldo bilang isang antingero. Lumabas si Waldo at muli niyang isinarado ang kulungan. Ibinalik din niya ang mga baging at may inusal na orasyon. Ibinaba niya ang kanyang sukbit-sukbit at kinuha ang kanyang palakol. Narinig niya pang sumigaw ang mga tao sa loob na siya ay mamamatay lang, na tulad nila, kaya mas magandang tumakas na lang siya habang may pagkakataon pa. Ngunit nanindigan si Waldo dahil isa itong antingero at nananalaytay iyon sa kanyang dugo. Lumakas ang pag-angil, gayon din ang mga yabag na papalapit. Hindi pa rin nila nakikita si Waldo, kaya makakatulong ito para maipanalo niya ang labang yon. Mga karaniwang aswang lamang ang mga kaharap niya, kaya naman nais niyang tapusin ito ng mabilis. Hinintay niyang makalapit ang ilan sa mga aswang. Muli niyang inulit ang orasyon para sa kanyang maliit na palakol, para ito'y tumalab at makapatay ng mga aswang. Dito isa-isang sumugod ang mga aswang, gamit lamang ang kanilang pang-amoy, para malaman mismo ang kinalalagyan ni Waldo. Ilang saglit pa ay dumanak ang dugo at bumagsak ang ilang katawan ng aswang na umuusok pa. Isa-isa ang mga itong nagliyab dahil ang palakol ay kargado ng orasyon. Nang dahil sa mutya ay naging magaan ang bawat paggalaw ni Waldo. Ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa matatalim na kuko ng mga aswang. Nasugatan siya, subalit ang mga ito ay mabilis na naghilom dahil sa mutya na nasa kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban at sa isang sulok nun ay nakita niya ang lalaking ermitanyo. Nakatayo ito at pawang meron itong inuusal na mga dasal. Alam niya ang mga yon, narinig niya na iyon, ngunit hindi niya matandaan. Hanggang isang pudlit ang kanyang natamo mula naman sa isang aswang. Nasugatan siya sa kanyang braso at ang isang mabilis na alaala ang nagpabatid sa kanya. Kaya naman inusal niya ito. Ang sugat ay bigla na lang naghilom ng sobrang bilis. Ngayon ay nakuha niya na kung para saan ang orasyong iyon. Ang orasyon sa pagtanggap sa mutya. Muli niyang inusal ang orasyon at maya-maya pa ay dumating na ang mag-asawa. Si Paeng at Celia. Umatras ang iilang aswang at hinayaan ang kanilang pinuno sa harapan. Anong aguluhan ito? Naamoy ko ang napakatamis na dugo ng isang antingero, wika nito sa napakamabalasik na boses. At sa isang iglap ay nagpalit na ang mag-asawa bilang anyong abwak. Isang napakalaking bayawak at ang isa naman ay malaking uwak. Inutos ni Paeng na sugurin si Waldo. Napangiti lamang si Waldo dahil kapag natapos niya na, ang mag-asawang ito ay magiging payapa na ang mga taong namamanata taon-taon. Nanatiling nakatayo ang mag-asawa habang nakikipaglaban ang mga kapwa-aswang sa isang taong hindi nakikita. Nang makita na ni Paeng
ang pagbagsak ng kanyang mga kampon, ay dito na siya nagsimulang umukay pa ibaba. Kumilos na itong si Paeng at gayon din itong si Celia na isang uwak na natili ito sa kanyang kinatatayuan. Agad namang napansin ni Waldo ang pagkilos ni Paeng, kaya nang bigla itong lumabas mula sa ilalim ay mabilis siyang nakaiwas. Tumalon siya sa ere at nagpaikot-ikot habang hawak ang maliit na palakol at pabulusok na umatake sa likuran ni Paeng. Ngunit nagulat itong si Waldo nang hindi tumalab ang palakol sa balat ni Paeng. Napakakunat ng balat nito at para siyang humataw sa isang malaking bato. Nakikipaglaro ka lang, Antingero. Ang lakas ng loob mong sumugod sa aming baryo. Napahawak si Waldo sa kanyang pulsuhan kung saan kamay niyang ipinanghawak sa palakol. Pakiramdam ni Waldo ay napinsala ang kanyang kamay. Muli niyang inusal ang mga orasyon para sa kanyang hawak na palakol at inulit ang orasyon para sa mutya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang hawak na palakol at ang kanyang katawan. Para namang kasing gaan ng bulak ito. Inalala niya ang gabi. Nalaglag siya mula sa punong yon, kung saan siya nakaligtas, at ngayon ay natupad na ang kanyang pangarap bilang isang antingero, ang magkaroon ng tangan na isang mutya. Panlaban sa mga masasama, tulad ng mga aswang na kumakain ng tao. Muli namang umatake si Waldo at ngayon ay nagawa niyang masugatan ang braso ni Paeng. Sumirit ang dugo nito. Umusok ito ngunit tumawa lamang si Paeng. Habang pababa siya, maya-maya pa ay bigla na lang may umatake sa likuran ni Waldo at sumugat sa kanyang likod. Walang iba, si Celia. Kinalmot siya ng matatalas nitong kuko. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili ng paano at hindi nagtagal ay muli na naman siyang inatake ng ilang aswang. Nagagawa na siyang makita ng mga ito dahil sa dugo ni Paeng na nasa kanyang katawan. Dito hinigpitan ni Waldo ang pagkakahawak sa kanyang palakul dahil ang totoo ay sobrang kirot ng kanyang likuran. Naramdaman na rin niya ang pag-agos ng dugo mula roon. Malalim at mabigat na ang kanyang paghinga nang makita niya si Tianong na ermitanyo. Nakatayo ito sa kanyang gilid. Hindi nagagana ang tagabulag ng mutya, ngunit gagana naman ang kapangyarihan nito. Wika naman dito ng ermitanyo. May mga inusal itong mga salita na tulad ng ermitanyong may malakas na tangan ng makapangyarihang mutya ng kidlat na namumuhay sa bundok ng Apo. Nagulat pa si Waldo nang bigla na lang gumaling ang kanyang likuran. Napansin ni Waldo na hindi rin ito nakikita ng kalaban. Noon niya naisip na baka isa itong kaluluwa na pinalakas ng tangan nitong mutya. Muli na naman itong nawala, ngunit may narinig siyang mga bulong. Parang ituro ang isang orasyon na kailangan niyang banggitin. Dito pumikit si Waldo at inusal ang orasyong iyon. Nang mga oras na iyon ay naging ganap ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Muli niyang inulit at may puting liwanag siyang nakita sa kanyang tiyan. Maaring ito ang kinalalagyan ng mutya ngayon. Pinagmasdan niya ang mag-asawang abwak at ang kulungan ng mga hinuli nitong mga tao. Iyon ang naging dahilan niya para lumakas ang kanyang loob. Iyon ang nagpapalakas sa kanya
At sa muli niyang pag-atake ay pinuntirya niya ang ulo ni Paeng. Winasiwas ni Waldo ang kanyang palakul bago ito itaga sa ulo ni Paeng. Hinihintay niyang atakihin siya ni Celia at mabilis niyang pinakawalan ang ulo ni Paeng nang ito'y dumapo. Kaya't ang matatalas nitong nguso na tumama sa ulo ng kanyang asawa ang naging sanhi ng kamatayan ni Paeng. Bumagsak naman itong si Paeng at si Celia naman ay bumalik sa pagiging anyong tao. Umiiyak ito, niyakap ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay sinugot ulit ng mga aswang si Waldo. At ito ay naging mas madali na lang para sa kanya. Isa-isang bumagsak ang ilang aswang at umusok ang mga ito. Nilamon ito ng apoy hanggang maging abo. Binalikan ni Waldo ng tingin si Paeng at Celia. Ngunit abo na si Paeng at si Celia naman ay bigla na lang nawala. Kaya naman ipinikit niya ang kanyang mga mata para pakiramdaman kung saan aatake si Celia. Nakarinig siya ng mga pagkampay ng pakpak at parating na hangin mula sa itaas. Si Celia ay umatake. Mula sa itaas, bumubulusok ito pababa. Nailaga naman ni Waldo ito at ibinato ang kanyang hawak na palakul. Bumaon ang palakul sa pakpak nito at tuluyan itong bumagsak. Nilapitan ni Waldo si Celia at binawi ang palakul sa kanya. Muli niyang inamba ang kanyang palakul at mabilis na hinataw sa ulo ni Celia. Umusok ang katawan nito at maya-maya pa ay nagliyab. Nakaramdam na si Waldo ng panghihina at hindi nagtagal ay natumba ito't nawalan siya ng malay. Kinabukasan nagising si Waldo nang may tumapik sa kanyang pisngi. Namulatan niya ng tingin si Tianong at kasama ang mga tao roon sa kulungan. Nagtaka naman si Waldo dahil ngayon ay parang isang normal na tao rin ito. May paningin na ito. Sinunog nila ang mga kubo ng mga aswang at wala silang itinirang bakas. Linggo na ng pagkabuhay ngunit hindi siya sinikatan ng araw sa katedral, ngunit sa baryo ng mga aswang na namiminsala sa mga peregrino. Maya-maya pa ay inaya niya na si Waldo, pati na rin ang mga tao roon, para umuwi sa kani-kanilang bahay, ngunit umiling sila at isa-isang naging bolang puti. Mabibilis na nagsigalaw at kung saan-saan nagpunta. Napalunok na lamang si Waldo at naguguluhang pinukol ng tingin si Tianong. Matagal na kaming pinatay ni Paeng, ngunit ang mga kaluluwa namin ay nananatiling bihag sa lugar na ito. Wika dito ng ermitanyo. Napakamot ng ulo si Waldo dahil ang mga tinulungan niya kagabi, kasama na si Tianong, ay mga biktima ng mga aswang na naging bihag sa lugar nito. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga taong nagkakasayahan. Kinuha niya ang kanyang lalagyan at sinukpit. Sinundan niya ang ingay kung saan iyon nagmumula, hanggang makita niya ang mga bilog-bilog na nagliliwanag at isa-isang nagliliparan sa iba't ibang direksyon. Maraming tao na ang naging biktima ng mag-asawang aswang na iyon. Nang mga oras na iyon ay hindi na napigilan ni Waldo ang pag-agos ng kanyang luha. Bago niya lisanin ang lugar na iyon ay nag-alay ito ng isang dasal. Nagulat siya nang maramdaman ang init sa kanyang likod. May kung anong mainit na bagay ang naroroon. Hinayaan niya ang kanyang paa na dalhin siya sa lugar
kung saan siya pupunta. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa katedral. Halos pakagat na ang dilim nang makarating si Waldo sa katedral at makita ang mga nakasama niyang peregrino. Huli man siyang nakarating, ay marami naman siyang natulungang kaluluwa na ngayon ay malaya na. At sa mga peregrinong pabalik, isa-isa nang bumalik ang mga peregrino sa kani-kanilang probinsya. Gayon din si Waldo. Matapos ang isang araw ay nakauwi rin si Waldo sa kanila. Malayo pa ito ay tinatakbo na niya ang matandang si Timo para salubungin. Hindi naman may tatangging alam nito ang nangyari sa kanyang apo sa lugar na iyon. Ngunit sa halip na yakapin ang kanyang apo, ay isang suntok sa kalamnan ang kanyang ginawad dito. Matanda na si Timo, ngunit napatras pa rin si Waldo. At naguguluhan itong tumingin sa kanyang lolo. Maya-maya pa ay may iniluwa ito. Dito iniluwa niya ang puting bato na hugis buto ng santol. Napatingin naman siya sa kanyang lolo at iniaabot ito. Diyos ko kang bata ka. Matapos mong lawayan, ibibigay mo sa akin. Itago mo yan. Pinili ka ng mutya para mangalagas sa kanya. Sigaw na wika dito ng kanyang lolo. Nakangiti ang matandang inakbayan ang kanyang apo. Inaya niya na ito sa kanilang kubo. Nang araw na iyon, ay ipinagkatay siya nito ng isang manok. Masaya silang nagsalo at nagkwentuhan sa mga nangyari. Maya-maya pa, biglang nag-init ang likod ni Waldo. Kaya naman nagubad siya sa harap ng matanda. Ipinakita niya ito sa kanyang lolo at ang sabi ng matanda ay ito ang mahiwagang karta ng isang ermitanyo. Mga dasal at mga orasyon. Umiinit ito sa tuwing may aswang at masasamang elemento sa paligid. Nasabi ng kanyang lolo na isang magaling na ermitanyo ang nakasama ni Waldo sa lugar na iyon. Tumango lamang si Waldo dahil totoo namang magaling si Tianong. Ang pakilala pa nga nito ay isa itong babaylan at namuhay bilang isang ermitanyo. Ngunit mas pinagtuunan ni Waldo ng pansin ng bigla ang pag-iinit ng mahiwagang karta sa kanyang likuran. Naikwento ni Timo na merong mga aswang na naninirahan sa lugar nila. Ngunit ang mga ito ay hindi naging banta sa mga tao. At sa halip na tao ang kinakain, ay nag-aalaga ang mga ito ng mga baboy ramo at mga manok. Hindi naman mapakali si Waldo dahil alam niyang naroroon ang mga ito sa labas ng kanilang kubo. Hindi siya nagkamali. May 3 tao siyang nakita. Umaangil ang mga ito at galit na galit. Sasalubungin sana ni Timo ang mga ito, subalit pinigil ni Waldo ang kanyang lolo. Nagpunta naman ito para malaman ang dahilan kung bakit niya kinakailangan lipulin ang angka ni Paeng at Celia. Malakas ang loob ni Waldo na sinagot iyon. Isa-isa nang nag-alisan ang mga lalaki at muling pumasok ang maglolo sa loob. Ikwinento ni Timo na may mga aswang na mapayapang naninirahan sa lugar nila at minsan ay hindi pumatay ng tao. Tumango lamang si Waldo at pinagpatuloy ang pagkain ng manok. Namuhay si Waldo kasama ang kanyang lolo sa lugar na iyon, at sa mga gabing ito ay umaalis at nangangaso lamang sa kalapit na kakawiyan. Ngunit ngayon ay hindi na siya nangangaso ng mga hayop, kundi mga aswang na namiminsala sa mga kalapit na baryo.
Mga aswang ito na nag-aabang sa mga buntis, mga batang inutusan lamang at mga taong ginagabi sa pag-uwi. Isa-isa niyang pinapapatay at nililipol ang mga yon. Kinabukasan ay para na rin isang aswang si Waldo dahil parati itong tulog at pagod sa umaga at isang manunugis ito pagdating ng gabi. Sumunod siya sa yapak ng kanyang ama, habang si Timu naman ay gumagawa ng mga pangontra sa mga elementong hindi maintindihan ng pangkaraniwang tao at takot lamang ang hatid ng mga to. Alam na alam ni Timu ang gawain ni Waldo dahil ganito sila noon ng ama ng kanyang apo at parating nag-iensayo para mapalakas ang kani-kanilang katawan at ang kanilang espiritual. Simula nang napunta kay Waldo, ang mutya ng santol ay mas naging matapang ito para ipagtanggol ang mga taong nangangailangan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mutya para ipakitang kayang lumaban ng mga tao sa kampon ng kasamaan at mapanatili ang balanse nito. Ngunit lubos ang naging paggalang niya sa mga aswang na mas pinili ang mabuhay kasama ang mga tao bilang kaibigan at hindi tulad nila Paeng at Celia na ang tingin sa mga tao ay isang pagkain na maaaring hulihin at kainin. Ang mga tagalipol o manunugis na antingerong tulad ni Waldo ay isa lamang sa mga paraan ng Diyos para ibigay sa tao ang patas na pagtingin. Hindi rin nagtagal, naging isang bantog na manunugis at antingero si Waldo. Taon-taon ay sumasama siya sa mga peregrino para naman mamanata at mabisita niya rin si Tianong sa lugar na yon. At kahit papaano ay pag-alaya ng dasal para sa katahimikan ng mga ito. At ngayon ay naramdaman na ni Waldo ang kanyang saya ukol sa laging sinasabi sa kanya ng kanyang ama noon. Waldo, masarap ang magligtas ng mga tao. Wika dito ng kanyang ama. Mga kabaryo, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay pagkakaroon ng malaking responsibilidad. Ang pagdarasal ay ang pinakamabisang panlaban sa lahat ng kasamaan. Lagi nyo ring tandaan, kahit anong problema o mga suliranin pa ang dumating, tiyak na ito ay kakayanin mo dahil hindi ka ilalagay sa isang sitwasyon na hindi mo kayang lutasin. Kaya't manalig at huwag kalimutang magdasal sapagkat nakikita ng Diyos at siya lamang ang kayang tumulong sa atin. Hanggang dito na lang ang kwento natin mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Okay, opinion ko, grabe, napakalakas ni Waldo. Saka yung karta ng ermitanyo, bago sa akin yun mga kabaryo. Grabe yun, napakalakas nun. Isipin mo, kumbaga parang buhay na tatutong usal. Tapos, nagiinit pag merong, alam mo na, parang aswang o elemento sa paligid. Grabe, hindi ko ma-imagine kung anong itsura nun, kumbaga parang nagbabaga ba sa likod o parang umiilaw, may ganun eh. So, karta pala ng ermitanyo, grabe. Sa kayon, mutya ng santol. Nalunok niya, no? Talagang hindi mo rin masabi, no? Grabe, basta nakakabilib tong kwento na to. Sa kayon nga, mga peregrino, matagal naman na nating alam yan. Mga namamanata talaga yan. Sa ngayon, ewan ko lang kung meron pa, pero parang hindi na ginagamit yung word na peregrino. So, yun yung pagkakaalam ko. Kayo, kung may komento kayo, comment down below para mabasa ko. Saka supportahan nyo rin Kwentong Baryo, yan yung main channel natin.
Kasama ko doon si Tito Proy. Dito naman solo ko. Salamat din. Sana marami ding sumuporta dito sa kwento ni Kabaryo. Yan. Then yung isa yung kwentong Kalakbay. Tapos yung Dear Kabaryo natin. Malapit-lapit na rin yun. Lalagyan na natin ng mga upload. At yun lang muna. Hanggang dito na lang muna mga Kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.